Hello guys! Welcome back to my channel. This is Doc John the Dentist and we're back for another video. And for today's video, ang pag-uusapan natin is one of the most common question din na tinatanong sa akin. And recently, nung chinek ko yung mga comments ninyo from my past videos, ito yung common na lagi kong narinig na question or nababasa. Actually, nababasa yung question, which is, Doc, masakit bang magpapasta? Or Doc, bakit yung pasta ko sumasakit? Okay? So, this video, lilinawin ko sa inyo in an outline. Okay? Gagawin natin siyang outline na mas maiintindihan ninyo kung bakit ba nagkakaroon ng discomfort or pain after pastahan or during habang pinapastahan. So, para mas maging clear sa inyo at mas maliwanagan kayo kung ano ba yung mga pwede ninyong i-look forward once na nag-visit kayo ng dentist. Okay? So, simulan natin siya with learning ng basic na structure ng ngipin. Bakit kailangan ko siyang i-discuss sa inyo? Para maliwanagan din kayo if ever later kung ano ba yung mga layers ng ngipin at pag dumating tayo dun sa layers na yun, ano yung mga possible natin na ma-encounter. So, ang ngipin natin is composed of 3 layers. Yung first layer natin is yung enamel, second is yung dentin, third is yung pulp. Okay? So, yung tatlong layers na yan, may iba't ibang function yan. So, pag sinabi natin na yung enamel layer, yan yung pinakamatigas or yung pinaka-hardest structure. Actually, mas matigas pa yan sa buto. Ang medyo disadvantage lang ng enamel is hindi kasi niya kayang i-repair yung sarili niya. It's the only part of our body na hindi niya kayang i-repair or pagalingin yung sarili niya. Okay? So, once na masira siya, tuloy-tuloy na siya or nagpo-progress. Okay? Second layer ng ngipin natin is dentin. Okay? Yung dentin natin, yan naman yung nagbibigay kulay sa ngipin. So, yan yung nakadepende kung yellowish ba yung ngipin mo or medyo maputi. So, the more na na-expose yung enamel, yung dentin layer ng ngipin natin, the more na naging yellowish yung ngipin. Pero, when we're talking about dentin, ito yung area kung saan may mga tubo or may mga nerve endings na tinatawag, okay, nerve endings. Parang nerve endings na rin siya dahil may mga tubo siya na kung saan yun yung nagbibigay ng sensation doon sa next na layer ng ngipin. The good thing with dentin, it can repair itself. Okay? Meron siyang capacity or capability na mag-repair. Usually, through medications na ina-apply natin. And the good thing with this one, since kaya niya mag-repair, more chances ng recovery para sa ngipin. Yung third layer ng ngipin natin is yung dental pulp. Yung pulp natin, dyan na yung nerve, yung blood. So once na na-expose to or nabubuksan to, dun nag-start ng bleeding or may mga major discomfort. So yun yung 3 layers ng ngipin natin. So Doc, bakit pa kailangan mo siyang i-discuss? Para maging aware tayo kung ano yung mga possibility na pwede natin ma-encounter once na habang nagpapasta tayo or if kung yung decay or sira ng yung cavity ng ngipin natin is andun na sa layer na yun. Yun yung mga dapat natin i-expect or i-look forward. Okay? So, if kung yung sira or yung cavity or decay ng ngipin natin is nasa enamel surface na pa lang, expect na walang pain or discomfort pag pinastahan. Okay? Kahit pangingilo, may mga scenarios possible pero less chances na makaramdam tayo ng pain or discomfort. So, kayang makarecover ng ngipin with this kind of, especially pag nasa enamel surface pa lang. When we're talking about naman yung second layer ng ngipin, which is yung dentin, normally, Doc, kaya bang makarecover ng ngipin with dentin? Yes, pero there is a 50-50 chance. Bakit 50-50 chance? Depende pa kasi kung gaano kalalim. May mga instances or scenario kasi na pag nasa dentin na yung sira ng ngipin, mas bumibilis yung paglawak ng cavity or ng decay. Pwedeng, if pag ma-expose na siya, may mga scenario na nagkakaroon na ng discomfort or pain or pagingilo. And pag pinapastahan yung ngipin natin at ang decay ay nasa may dentin area na, dyan na may mga scenario na nakakaramdam tayo ng discomfort or pagsakit ng konti, especially pag dinidrill. And may mga instances na nagkakaroon ng pangingilo or sensitivity. Mas malaki yung chance compare pag nasa enamel. So when we're talking about, again, by recovery, depende yan if kung lalagyan ba siya ng mga medication or like calcium hydroxide para mag-promote ng repair doon sa dentin surface.
Okay? When we are talking about naman sa pangatlong layer ng ngipin natin na dental pulp, which is yung nerve supply, if pag ma-expose yan, there's a chance, pero siguro sabihin na lang natin mga nasa 0 to 10% chance na makarecover yung ngipin natin, especially pag na-expose siya. Paano yung 0 to 10% na yun, Doc? If kung yung decay or yung sira, yung bulok ng ngipin natin ang umabot sa pulp, medyo negative nang makarecover yung ngipin. Medyo mas less yung scenario na ma-encounter natin yun. Pero if kung may thin layer pa lang ng cavity, may thin layer pa ng dentin na natitira, tapos na-expose siya through pagtanggal ng sira at dumugo, usually, at hindi decay or sira or bulok yung umabot sa pulp, may mga scenario na nakaka-recover pa yung ngipin. Pero hindi kasi ganun kalaki yung chance. Possible, pero hindi ganun kalaki. Okay? Kaya as much as possible, iniiwasan talaga natin na yung decay or sira is lumalim ng lumalim. Kasi the more na lumalalim siya, less chances of recovery. And concern din natin dito, usually pag sa pulp, or medyo malapit na yung decay or yung sira o yung bulok sa may pulp, mas malakas yung chance na makaramdam ng discomfort or pain. Or sometimes, we need to put anesthetic solutions or kailangan natin magpa-anesthesia para lang makavity or matanggal lahat ng sira doon sa ngipin. So at least, nagkaroon na kayo na idea na if kung ano yung mga mararamdaman ninyo, if pag umabot na doon yung decay habang dinidrill siya. Kasi as much as possible, we have to remove lahat ng decay kasi hindi natin pwedeng i-cover yung sira ng ngipin ninyo na merong decay dahil pag kinover na may sira, chances pwedeng mag-progress pa siya lalo. Okay? So, Doc, yung question naman natin regarding with bakit, Doc, after akong pastahan, sumasakit pa rin? Alright? So, usually, na-encounter natin itong pagsakit ng ngipin na napastahan after or yung tinatawag natin na post-op sensitivity. Normal yan if kung yung sira ng ngipin natin is umabot na sa dentin or sa may pulp area. That's possible. Kasi nga, yung sinasabi natin na recovery phase, kung kaya ba makarecover ng ngipin doon sa treatment na ginawa sa inyo. Pero we have to consider marami ring factors na pwedeng pumasok. But for base na pagpapasta, usually yun lang yung pwede natin ma-encounter na possible magkaroon ng discomfort or pain if kung yung sira ng ngipin natin is sumabot na sa dentin or sa may pulp area. Alright? So ano ba, Doc, yung kailangan kong i-observe after kong pastahan? Normal ba, Doc, na makaramdam ako ng discomfort or may mga pangingilo after pastahan? Yes, from my previous videos, nasagot ko naman na din siya na normal na magkaroon ng tinatawag na post-op sensitivity or post-operative sensitivity, which is normal dahil nga nag-a-adjust pa yung ngipin natin or nag-undergo siya ng recovery, nag-recover pa siya doon sa treatment na ginawa natin sa kanya. Same lang yan, or pwede mo siya may compare sa sugat na bagong tahi. Okay? Pag bagong tahi ang sugat, there's a possibility na kailangan din makarecover or may mga discomfort, especially pag uminom tayo ng malamig or mainit, pwede makaramdam ng mga pangingilo, which is basically tolerable naman. Ang ina-advise ko na lang sa mga patient ko, if pag makaramdam ng post-op sensitivity, try to use anti-sensitivity toothpastes para makatulong din na ma-seal if kung may mga areas man na nagkaroon ng exposure or leakage or dahil nga nagkaroon ng micro-shrinkage ng pasta. So, pwedeng ma-seal yun through this anti-sensitivity toothpaste. Depende kung anong gagamitin natin na brand. It's up to you na to choose. Then, after post-op sensitivity or yung post-operative sensitivity, tatlong sign din yung kailangan natin i-observe if kung yung ngipin natin is hindi na talaga nakarecover. First is pulsating pain or yung tumitibok-tibok na sakit. Usually, pag nakaramdam tayo ng severe pain na medyo matagal or pulsating pain na yung duration niya is medyo matagal than usual, expect na may chances na baka hindi na kinaya ng ngipin yung pasta. Expect. Okay? Second na pwede ninyong i-observe is yung tinatawag natin na periapical infection or if ma-observe nyo parang may pimple sa gilagid. Tapat siya usually ng ngipin na pinastahan. If kung mapansin nyo na parang may pimple sa loob ng gilagid ninyo na medyo yellowish to reddish yung discoloration or para siyang lump or bump, usually one sign na yun na hindi na talaga kinaya ng ngipin yung pasta na ginawa sa inyo. Or third,
Pag medyo naging severe yung ating periapical infection, usually nagkakaroon tayo ng facial swelling or pamamaga ng muka. So pag nagkaroon tayo ng pamamaga ng muka or facial swelling, that's one reason na hindi na talaga kinaya ng ngipin. And severe form na yun, medyo kailangan emergency case na siya dahil pwedeng maging delikado yun if pag hindi lang siya nag-localize or hindi lang siya sa area na yun nag-spread. I mean, nag-stay. Pwede kasi mag-spread yan pag lalo lumala. Kaya immediate visit sa dentist. If kung periapical infection pa lang yan, mapansin nyo naman medyo parang may lump na or parang pimple sa gilagid, visit your dentist immediately para mabigyan kayo ng proper medication to treat it at mabigyan na ng next level of treatment. Okay? So hopefully guys, naliwanagan kayo dito sa video na to and tulungan ko kayo na maintindihan kung bakit ano yung mga dapat natin i-expect or i-look forward pag nagpapasa tayo ng ngipin. And hopefully, i-like nyo rin yung video na to. Don't forget to subscribe to my channel, Doc John the Dentist. And click nyo na rin yung ring bell button para ma-notify kayo whenever I upload new videos. And don't forget to comment down below sa comment section. As much as I could, sinasagot ko siya. You know that, kahit basahin nyo sa mga previous videos ko, sinasagot ko talaga. And hopefully, makita ko ulit kayo sa next video ko. Bye-bye!